Isa ka ba sa naniniwala na maaari pang mapalaya ang mga patay sa impyerno sa pamamagitan ng panalangin? Ang paniniwala na maaaring mapalaya ang mga kaluluwa mula sa impyerno sa pamamagitan ng panalangin ay hindi sinusuportahan ng Biblia. Wala nang kakayahang mabago pa ng panalangin ng mga buhay sa mundo ang kalagayan ng mga yumauna. Ipinagbabawal din ng Diyos ang pakikipag-usap sa mga patay o sumangguni sa mga espiritista para makausap ang mga yumao. Ito ay pinagbabawal at itinuturing na kasuklam-suklam sa Diyos. Ito rin ay malaking panilinlang ng mga demonyo para linlangin ang mga tao. Sabi sa Deuteronomy 18 verse 10 to 12, "Sino man sa inyo ay huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula o huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas at ng mga sumasangguni sa mga spirito ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos." Sabi rin sa Leviticus 19 verse 31, "Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap ng mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos." Sa katunayan, sinasabi sa Hebrew 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ibig sabihin na itakda na ang kalagayan ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan at wala nang pagkakataong baguhin pa ito sa presensya ng Panginoon para sa mananampalataya at walang hanggang kaparusahan naman para sa hindi nanampalataya. Malinaw na ipinapakita sa parabola ng mayaman at ni Lazaro ang dalawang magkaibang kalagayan pagkatapos ng kamatayan. Ang isa na nasa sinapupunan ni Abraham o para sa mga pinagpala at ang isa naman ay naghihirap sa Hades para sa mga hindi pinagpala at merong malaking bangin sa pagitan nila na nagpapatunay na hindi na mababago ang kanilang kalagayan. Ang kaligtasan o salvation ng isang kaluluwa ay habang nabubuhay pa. Walang purgatorio na magbibigay ng pangalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo at pagsisisi sa kasalukuyan dahil ang ating kalagayan sa kabilang buhay ay nakasalalay sa ating mga gawa at pananampalataya habang tayo ay nasa lupa.